Eliana. Saan ba napunta? Sana kung nasa ka man, okay ka na. Sana nasa maayos yung lugar ka. Kahit ano pang ginawa niya, hindi mo siya dapat sinaktan. She was just telling Eliana off. Saka pa, sinabi sa akin ni Tete yung ginawa mo. Hindi kita pinalaking bastos. Bakit ka sa kwarto mo? Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ang kailangan ko, resulta. Gagawin ko lahat para makita si Eliana. Sino Eliana pa? Anak ng isa sa mga tauhan natin, naglayas daw yung bata. Tama yung ginagawa ninyo, pahanap niyo yung bata. Hindi mo naman kailangan magmadaling umalis. Kailangan namin makasiguro na magaling na yung pilay mo bago ka namin payagang umuwi sa inyo. Sasabihin sana kami. Hindi dapat kita sinaktan. Sana mapatawad mo. Mabuti naman at nagkaayos na tayo. So sa tingin mo, okay na talaga tayo? Nauto mo yung daddy ko para kupkupin ka, ako hindi. Nakausap na namin ng City Mall. Puno na daw sila ng suppliers, kaya hindi na daw nila tayo masisingit. Huwag lang tayong mawawalan ng pag-asa. Ikaw pa, how was your day? Nahanap niyo na ba si Eliana? Are you okay, Ma? Ayos lang ako. Nabanggit ko lang kasi kay Isabel ang tungkol kay Eliana, yung nawawalang anak ni Edgar. Nahanap niyo na ba siya, Pa? Hindi pa eh. Well, sana mahanap niyo na siya sa lalong madaling panahon. I can only imagine ang pinagdadaanan ng magulang ngayon ni Eliana, hindi ba? Wala na sigurong sasakit pa sa isang magulang na mawalay sa kanyang sarili niyang anak. But then again, how would I know? Hindi naman ako isang magulang. Excuse me lang. Pa, Ma? Sabi ko naman eh, masama talaga ang ugali nung si Margarita. Ibang-iba siya sa kanyang ama. Pabayaan mo na siya na, ha? Ang importante, sa mata ni Mang Eman, hebati na kami. Ako na lang siguro iiwas para di na kami mag-away. Total, ay naman yung gusto ni Mang Eman eh. Oh, bakit bigla ka natahimik? Nakakaingit din yung buhay ni Margarita, no? Napakaswerte niya, may pamilya siya. Ganun pala pag may pamilya, no? Kasama mo siya kumain, may nag-aalaga sa'yo, may nagagalit sa'yo kapag nagkakamali ka. Naiisip mo na naman ba ang mga magulang mo? Hindi mo naman alam kung sino sila eh. Sabi ni Lolo, wala daw akong mga magulang. Pero imposible naman yun, di ba? Sino kaya yung mga magulang ko? Iniisip din kaya nila ako? Mukhang malalim yung iniisip mo. Ba ni Basti? Okay. Isabel, kilala kita. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko may problema ka. Alam ko kung kailan ka masaya at kailan hindi. Ano ba yung iniisip mo? Tungkol sa kumpanya? Alam mo, huwag mo nang problemahin yun. Meron pa rin department store na kukuha sa atin, Isabel. Alam mo naman pang world class ang mga produkto natin. Alam ko naman yun. Bakit ka pa naman may problema dyan? Naalala ko lang kasi yung pumatay kong anak. I know, Basti, it's been 18 years. Dapat matagal na ako nakamove on. Pero hindi pa rin talaga matanggal sa akin na paminsan-minsan na maisip ko siya. Ini-imagine ko lang kung sana buhay siya. Kung sana kasama natin siya ngayon, siguro ang saya-saya natin. I'm sorry, Basti. Alam ko na hindi ko na sinasabi dapat ang tungkol dito sa'yo.
Nakachamba ka. Ang galing mong tsumamba. Ganito pala yun. Yung pag pinagtatrabuhan mo, pinaghihirapan mo yung kinikita mo. Yung wala kang nilolokong tao, wala kang nagagarabyadong tao. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Ikaw kung ano pang sinasabi mo yun, may malalaman ka pang pasikot-sikot dito. Pakiramdam ko, dito ako magbabagong buhay. Dito ako magsisimula. O, Gabo. Ay, Mama Sarah. Tapos na ako maglinis. Yung lamesa na nalinis ako. Okay. Tanggapin mo na nga pala ito. Pasensya ka na, Gabo, Hindi talaga yung perang pinag-usapan natin na ibabayad ko sa'yo. Alam mo naman, mahina ang benta ng karinderya ngayon. Ayos na mo to. Pwede na to. Naintindihan ko naman po yung sitwasyon eh. So, babalik na lang ako bukas. Gabo, teka. Sandali lang. Kasi baka hindi na kita pabalikin bukas. Ha? Mama Sarah, kailangan ko ng trabaho. Alam niyo yan. Pasensya ka na Kasi alam mo naman, di ba? Hindi kumikita ang karinderya ko. At saka, hindi ko na kayang magbayad pa ng isang waiter. Di ba? Ewan ko ba? Magmula nang hindi pumasok yan si Iliana, talagang humina na ang benta ng karinderya ko. Ewan ko nung hiwaga meron yung babae yan Sige, pasensya na. Sorry, Gabo, Ay, naku, Iliana, naku, tignan mo to, dali, tignan mo to, tulungan mo ako, ay, naku, Lord. O, tignan mo, ha, papakita ko sa'yo, ha. Naku, sayang, isa na lang. Millionaires na ako, pero di ba? Thank you, Lord! Oh my God! I don't know what to say. Thank you, Lord! Hoy, Tay! Ano ba ang aga-aga nag-iingay ka? Ma'am, pasensya na po kayo. Kasi pa, ma'am, nanalo ko sa loto! 20 mil! Diyos ko, ma'am, 20 mil! Diyos ko, ma'am, magswerte ko! Yun lang ba? Opo. O, bumalik ka na sa kusina. Pag milyonaryo ka na, doon ka magtatalon. Ingay nito. Hoy! Sama mo to. Ayoko nang doon kang nagpapakalat-kalat sa pamamahay ko. Hindi na nahiya. Diyos ko, 20 mil! 20 mil? Tuwan-tuwa. Saglit ng ate, Parang, di ka ba nagtataka? Wala ka ba napapansin? Etong mga ilang araw na to, parang tuloy-tuloy yung pasok ng swerte dito sa bahay natin, di ba? Una, yung paglawak ng snake farm natin, tapos nasundan niya nung pagka-aproba nung loan natin sa bangko. Ultimo yung anak mo, si Margarita, di ba? Natanggap dun sa audition niya sa pagmamodel. Tapos pagkatapos nun, si Tetay, ultimo si Tetay yung katulong natin, nahawa na sa swerte natin. Teka lang, Ano ka ba? Hindi ka na nasanay? Di ba nga, mula nung nasilayang ko, yung mahiwagang itim na serpenteng yan, gumanda na ang buhay ko. Kaya nga tayo yumaman ng ganito. Hindi, kasi nakakapagtaka nga. Isipin mo lang ng mabuti, ate, Kasi di ba, wala pang nakakalipas na ilang araw, biglang ito na naman, may papasok na naman na bagong swerte, may bago na naman kaganapan. Di ba, ano yun, parang medyo labo yun, Hindi malabo yun. Ayaw mo nun. Ibig sabihin talaga mabisa yung kapangyarihan ng mahiwagang itim na serpente na yan. Biruin mo, ilang taon na ba? Simula nung masilayan ko yan hanggang ngayon, patuloy ang pagdaloy ng swerte. Maging masaya ka na lang. Halika na, doon na tayo sa opisina mag-almusal. Bilisan mo. Huwag ka na mag-isip dyan. Ano kaya yun?
Why do you have my cell phone? Cellphone? Tanga ka ba? O nagtatangat-tangahan ka lang? Akin na nga yan, baka nakaawin mo pa eh. Tsaka tingnan mo yan. Napakagaling mo na nagkalat ka pa. Pulutin mo kaya yan. Linisin mo! Huwag ka mag-alala, lilinisin ko yan. Linisin mo yan. Ano na naman to? Nag-aaway na naman kayo? Ano ka ba, Dad? Hindi, no. Di ba nag-uusap lang tayo? Nag-uusap lang kami, tapos yun, biglang natabig niya yung baso. Totoo ba to? Opo, Mang Eman. Pasensya na po, ha. Lilinisin ko na lang po. Oh, Ma, Dad. Tignan mo, nakakalakit na siya without her clutches. Meaning, okay na yung paa niya. Meaning, pwede na siyang lumayas. Pwede siyang umalis sa bahay natin. Oh, yeah! Alam mo, Eliana, di naman kailangan madaliin yung pag-alis mo eh. Naman, nakita mo naman nakakapaglakad na siya. Di ba malinaw naman ang usapan, kapag nakakapaglakad na ng matino, aalis na siya. Oo nga naman, Dad. Tsaka, baka naman may mga naghihintay sa kanya sa labas, di ba? Eliana, gusto mo na bang umuwi? Opo, Mang Eman. Sigurado na po. Baka hinahanap na rin po ako ng mga kasama ko eh. Oh, ba't ka tinanggal ni Aling Sara? Kaya sabi niya kasi, mahina daw yung karindere niya eh. Pero makikiusap ako sa kanya mamaya. Diba, baka sakali ako na baka lumakas yung karindere, kailangan niya ng tulong. Oh, tamang-tama. Makakasama sa akin ngayon. Alam ko na kung nasan yung drawing na hinahanap mo. Sigurado ka? Mamaya, mali ka na naman, ha? Hindi. Sigurado na ako ngayon. O ano, sasama ka ba? Pamilya ka ba sa lugar na to? Opo, Mang Eman. Doon po kami nagtatrabaho ni Gabo. Malapit na po tayo. Didiretsuhin lang po natin yun. Halika po. Mama Sara? Tao po. Mama Sara? Uy, Iliana! Bigla kang bumalik. Saan ka ba nanggaling bata ka? Pati si Gabo, hindi alam kung saan ka pumunta. Yun nga po yung pinunta ko dito para po makapagpaliwanag. Nasaan po ba si Gabo? Naku, wala na siya dito. Hindi na siya dito nagtatrabaho. Magmula nang umalis ka. Naku, hindi ko na ako nakailangan ng isa pang waiter. Hindi ko na kailangang magbayad pa. Naku. Pero, alam niyo po ba kung nasan siya? Sorry, hindi ko alam eh kung nasaan na siya eh. Paano yan? Saan tayo pupunta? Mama Sara, pwede po bang magtrabaho po ulit ako dito? Naku, Iha, pasensya ka na. Wala na ako nabayad sa'yo eh. Kasi nalugi na nga yung karinderya ko nung nawala ka eh. Wala na talaga, sorry ah. Eliana, okay lang yan. Halika na. Sara, pagka bumalik dito si Gabo, pwede bang pakibigay na lang tayo? Oo naman, okay lang. Pasensya ka na kasi basa yung kamay ko eh. Okay lang. At saka nagmamadali ako, nagugas pa ako ng plato eh. Marami akong ginagawa sa loob ng kusina. Ha? Okay, sasabihin ko sa kanya, makakarating. Sabi ho, tawagan ako. Oo, makakarating yan. Salamat ho. Okay. Paano na po yan? Saan ko po hahanapin si Gabo? Sabihin mo nga sa akin, anong ginagawa natin dito sa likod? Basta, papakita ko na sa'yo. Ito na. Sige, ano na naman to? Mali na naman. Yan, oh. Kaparehong-kapareho ng drawing mo. Serpentina? O ano? Pero ano ibig sabihin ito? Ang
hanggang ngayon wala pa rin? Akala ko ba may lead ka na? Eh, yun din ho ang akala ko eh. Nagmamadali kasi lumabas ng karinderya. Tapos nung sinundan ko naman, biglang tumigil sa gilid ng palengke. Pinakailaman yung mga karton doon. Anong gilid ng palengke? Yun nga ho ang pinagtataka ko eh. Basta na lang pinagtitingnan yung mga karton doon sa gilid ng palengke. Ang buong akala ko, pupuntahan na si Eliana. Ang sabihin mo, puro ka palusot. Napakadali ng iniuutos sa'yo, hindi mo magawa. Mabuti pa siguro umalis ka na. Hindi na namin kailangan ng serbisyo mo. Aurora, kailangan natin si Salazar. Kailangan hanapin ng apo natin. Masyado ng delikado ang ginagawa natin. Naghihinala na si Isabel. Kanina lang, nagtanong na naman siya tungkol sa nawawalang anak ng trabahador natin. Kung ipagpapatuloy natin ito, hindi malayong malaman niya ang tungkol sa pagkatao ni Eliana. Gusto mo bang mangyari yon? Pero ano namang gagawin natin kay Eliana? Hindi naman pwedeng pabayaan natin siya palaboy-laboy sa daan. Hindi. Hahanapin natin. Tayong dalawa ang maghahanap. Pero sa ngayon, magpalamig muna tayo. Ipagpapatuloy natin ang paghahanap pag hindi na nagsususpecha si Isabel. Eliana, sumama ka na lang kaya sa akin. Hindi na po siguro, Mang Eman. Nakakahiya na po kasi sa inyo eh. Saan ka pupunta? Bahala na po. Hanapin ko na lang po siguro si Gabo. Hindi naman natin alam kung nasaan siya. Hindi naman mapapanatag ang loob ko kung iwanan lang kita dito. Paano po si Ma'am Nora? Alam ko naman kung ayaw niya nakatira ako sa inyo. Huwag mo naintindihin yan. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Sumama ka na lang sa akin. Total, pag yung kaibigan mo bumalik doon sa karinderya, tatawag sa akin yun kasi nagbili naman ako sa kanila eh. Sarah, magbabakas sakali ako, baka kailangan niyo ulit ako. Kahit nag-uugas na lang ng pinggan. Ako, Gabo, buti dumating ka. Hinahanap ka ni Eliana. Nagpunta rito, may kasama. Si Eliana? Oo. Nandito pumunta, nasaan siya? Kakaalis lang. Pero nagbigay naman ng contact number, saka address. Ay, sige. Pwede bigyan niyo sa akin. Sige na, please. Diyan ka magaling pagdating kay Eliana. Pero pag sa trabaho, tatamad-tamad ka. Tagal niyo nga itong gugutin. Oo, yan. Ayan, puntahan mo na dyan yung address. Sige, salamat. Sige, pumunta ko na. Ate, oh. Kanina ko pa pinapatimpla yung kaping yan, di ba? Sorry po, ma'am. Kasi po tumapaw yung tubig sa washing machine. Inayos ko muna. Puro karason. Sige na. Ay, sorry, ma'am. Ano Yes, ba ma'am. yan? Parang galit naman. Ate! Para maiba ng konti yung mood mo. Tinan mo muna kasi itong mga naipon ko na mga, flyer ba ito. Tapos, ito yung pakiramdam ko, ito yung pinakabagay para dun sa, natin, sa launch ba ng Serpentina. Kasi, yung loob daw niyan, 1,000 ang pwedeng ipasok. Tapos nagpa-reserva na ako. Kaya kung gusto mo, tawag ko na. Nakauwi ka na pala. Halika, tingnan mo itong venue na gusto namin para sa lunch ng Serpentina. Ano ginagawa ng babae nandito? Hindi namin makita yung kaibigan niya eh. Hindi ko naman siya maiwan na mag-isa sa kalsada. Ay, bakit naman hindi? Doon naman lumakayan. Kaya niya mabuhay doon. Nora, nakakaawa yung bata. Alam mo, delikado kahit kanino ang maiwan sa kalsada na palaboy-laboy. Lalo na kay Eliana, kababae niyang tao. Kung may mangyari sa kanya masama, cargo de konsensya pa natin. Tapos, ano mangyayari? Kukup-kupin natin yan habang buhay. Dagdag pagkain. Ayoko na nga napabigat dito sa bahay na to eh. Ay, teka. May naisip akong paraan. Kasi, di ba, total, yung dalawa nating katulong nagbakasyon, hindi natin sigurado kung makakabalik pa. Bakit hindi na lang siya gawin nating katulong dito? Yun, para si Tetay may katulong. Hindi na magkanda o gaga dito. Ano gagawin niya? Wala namang alam yan. Di pa mamalaan siya nga, hindi magawa-gawa. Di turuan. Ate talaga, simple lang naman yan eh. Sa inyo. Hindi.
hindi katulong si Eliana. Hindi niya kailangan magtrabaho para tumira dito. Mang Eman, ayos lang po sa akin magtrabaho dito para po sa pagtira ko. Hindi naman po yung gusto ko eh. Para na rin po makabayad ako sa kabutihan nyo. At saka para na rin po may ginagawa ko dito sa bahay. Oh, yun naman pala eh. Ano ka ba? Di ba wala na pala tayong problema eh. Kasi katulad niyan, ikaw, magiging masaya ka na dahil hindi naaalis si Eliana ng bahay. Tapos ikaw naman, okay naman sa'yo na may katulong tayong bago, di ba? O di lahat masaya. Tapos may bago pa tayong long katuts. Basta tatandaan mo ngayon, hindi ka na bisita dito sa bahay namin, kaya dito ka na ngayon matutulog, ha? Tapos, bahala ka nang makipag-usap kay Tetay kung paano nyo hahatiin yung trabaho. Basta ang tatandaan mo lang, bawal kang makialam sa pamamlansya para hindi na mauulit yung dati. Malinaw? Opo. Ay, teka. Nga pala. O, ito. Meron ka ng uniform na susuotin mo. Tingnan mo, ha? Bagay yan sa'yo. Di ba? Ganda mo dyan. Okay? Yan ang gagamitin mo. Salamat po. Ay, ito nga pala kailangan tanggalin. Ay, huwag po. Bakit? Amin na. Ay, huwag po. Huwag po. Bakit ayaw mo tanggalin? Huwag po. Anong problema mo nga? kasi Bakit po, ayaw mo hindi po. tanggalin? Eh, bakit na? Sige, tanggalin mo na yan. Bawal yan dito. Bakit ayaw mo ko sundin? Di ba ako ng amo mo? Ano bang tinatago mo dyan? Pakiusap po. Huwag po. Bawal po kasi sa tanggalin. Ay, huwag po. Amin na. Ay, Nagmamakaawa po. Hindi ba ako nga ang kailangan mo sundin Minerva! dito? Huwag, bakit ganyan? Minerva! Ano ba yung ginagawa mo sa bata? Eh, kasi tinan mo. Tama ba yan? Ang init-init. Naglalagay siya ng mga ganyan-ganyan dyan. Tapos ayaw pa alis pa dahil ewan ko kung anong tinatago. Mang Eman, ano po kasi, may balat po ako dito sa batok. Kaya po, naglalagay ito kasi tinatakpan ko po. Balat lang. Ganyan reaction mo. Tignan mo nga, meron namang kwelyo yan. Ang haba-haba ng buhok mo. So, feeling mo, titignan namin yung batok mo. Paano mukha nito? Hindi mo kailangan isuot yan. Kung anong komportable sa'yo, sige, yun ang isuot mo. Sige. Ay, ikaw nga pala yung may-ari ng bahay, di ba, kuya? Kaya, ikaw masusunod. Ano ba naman ako dito? Lalang, kapatid na asawa mo. Eliana, kung ako lang masusunod, ayaw kita maging katulong dito. Ay, huwag na po. Okay lang po ako. Nagpapasalamat nga po ako sa inyo dahil hindi niyo ako pinabayaan sa kalye. Mang Eman, tumawag na po ba sa inyo si Gabo? Hindi pa eh. Pero huwag ka mag-alala. Pag tumawag yan, sasabihan kita agad. Salamat po, Mang Eman. Panginoon, nagpapasalamat po ako dahil binigyan niyo po ako ng bubong na masisilungan. Sana po, biyayaan niyo po si Mang Eman at ang kanyang pamilya. At sana rin po, patuloy niyo pong gabayan ng Lolo Eddie at ang Lola Aurora ko po. Lord, sana po, gabayan niyo po si Gabo. Huwag niyo po siya papabayaan. Ilayo niyo po siya sa kapamahakan. Naging mabuti pong tao sa akin si Gabo. Tinanggap niya po kung ano ako. Kahit po nalaman niya yung sikreto ko, hindi niya po ako nilayuan. Lord, sana po huwag niyo siya papabayaan. Kayo na po bahala sa kaibigan ko. Huwag ka nang malungkot, Eliana. Naniniwala ko, magkikita uli kayo ni Gabo. Sana nga totoo yung sinabi mo na, ha? Nawalan na ako ng kaibigan noon. Ayoko mawala, pati si Gabo. Sinong kaibigan? Si Julian.
Nakalimutan mo na ba siya, Naha? Siya yung una ko naging kaibigan. Bata pa lang tayo nun eh. Kamusta na kaya siya? Huwag ka mag-alala, Eliana. Hindi ako titigil hanggat di kita nahanap. Pinapangako ko yan sa'yo. Magkikita tayo ulit. Magkikita tayo ulit. Alam mo, Tay, noong umpisa naaawa lang ako sa kanya eh. Pero habang tumatagal, natutuwa na ako dun sa bata. Eliana! Aray! Ate si Eliana! Asan ka na, Ate Tetoy? Ako nung bata ako, may nakilala akong Eliana. Ikaw ba yun? Ikaw ba si Eliana? Julian? Saan ka pupunta? May meeting pa tayo sa Metro Business Club. Hanapin ko muna si Eliana bago umattend yung mga meeting na yan. Nakapagpirmahan na ho kami, so we cannot do anything about your sponsorship anymore. Ano ang pangalan ng bagong sponsor? Serpentina? Saglit pa lang tayo nakakalaya, pero ang dami na natin napuntahang lugar, no? Tapos, ang dami pa rin nakikilalang mga tao. Ay, sino yung kausap mo?